Matagal ulit bago tayo makagawa nito. GBL bar 2.1 yata to. Ayan o, GBL na bar. Okay, ayan o, bar. Subwoofer. Bali subwoofer lang din rito ni Bossing. Wala yung pinaka soundbar niya. Laging issue ng ganitong klaseng unit is yung power supply niya. Ito, virgin pa siya, hindi pa siya nabuksan. Shoutout pala sa may-ari nito. Kalimutan ko, parang taga Quezon City lang din yata ito. Okay, kaya dinala rito sa atin dahil may problema. Ang sabi daw is yung power, nawawala din yung power. Ngayon, ito nilagyan ko na ng easy cord. Ngayon, kabit natin dito. Tingnan natin kung ano mangyari May power naman to nawala. Niluloko yung power niya. Niluloko, ayan Tapos kumukurap-kurap. Yan talaga sakit niya wala yung power niya. Although halos lahat ng na-encounter ko na gawa ng ganito is totally wala siyang power Ito naman nawawala-wala lang. Ngayon buksan natin, check natin kung bakit ganun siya. Kapag power supply ay convert natin. Okay, kalasin ko muna itong motor nila. Nabaklas ko na yung board nya. And then ito, wala naman ako nakitang sira dito, sunog dito. Although nawawala-wala talaga yung supply nya, yung indicator dito. And then upon checking, wala rin naman tayo nakitang bloated. Wala naman tayo nakitang bloated caps dito. Wala rin naman Tapos dito, wala rin bloated. Natin. Wala rin naman Ngayon, plug-in nga natin ulit. Tayo na ito. Tignan natin baka mamaya sumayad. Bahala ka dyan. Gumagana naman siya. Yan working naman Pero kanina pawala-wala talaga siya lang. Pero pinaka the best way dito i-convert na agad kasi yun din naman patutunguhan nito. Tulad yung namamatay-matay na yung power supply nya, maigi convert na lang natin. Pwede naman natin convert to na hindi na natin yung supply lang, rekta natin dito. Tapos gamit na lang tayo ng panibagong diode. Tapos diretso dito. Pwede. Okay, ito yung power supply nya. Ito SMPS. Yan, ito. Ingat tayo sa paghawak dito, mga nangangagat to Yan, SMPS na switch mode power supply. Tapos nakalagay dito ay P37 to 37 volts DC. 37 volts DC. Tapos mga nasa 4 to 5 ampere ito. Okay. Ngayon, ito yung transformer na ipang-convert ko. Transformer ng 5 auto ito. Transformer ng 5 auto. Although mataas yung kanito, mataas yung mga nasa kwanto nasa pinalabas ko nasa 22 DC. Tingnan natin mamaya kung ano magiging kalabasan ng voltahe na nasa DC na, kasing AC niya nasa 22 Okay, basta abangan nyo na lang. Ito muna yung diskarte na ginawa natin. Medyo shortcutin lang natin. Hindi ko na pinakita to kung paano natin nirewind ito. Basta supply ng 5 auto ito, tapos binawasan natin. Pinalabas natin dito is nasa 22 AC lang. Pero mataas yung amperahe niya kasi dalawang gauge yung pinagsama natin. Ayun dito. Hindi ko ginalaw yan hindi ko ginalaw yan. Wala tayong ginalaw dyan muna. Dito lang tayo nagputol. Pinutol natin tong sa chopper kasi out yan Yan, out yan sa chopper. Nulit natin yung supply nito 37 Yan nakakalagay yung 37 Yan. Pinutol natin dito tapos dito tayo nag-inject. Ito yung in, ito yung out.
Okay? Ganyan. Ganyan yung maging kalabasan niya. Tapos pinutol natin yung chopper. Ito, angat natin tong optocoupler mamaya. Tapos ito yung diode na gagamitin natin. Ito na yung diode, oh. Kasi may diode naman siya eh. Ayan, oh. Yan na yung diode na gagamitin muna natin. Subukan lang natin pansamantala. Ayan. Ito ka mag-inject, oh. Dito, yung isang side papunta sa dyan sa may diode. Tapos yung isa na yan, magiging diretso lang yan. Magiging diretso lang siya papunta sa may capacitor na. Capacitor dyan ay 50 by 1000 microfarad lang eh. Okay. O, ayan na. Ayan, ganito lang siya. Tapos yung AC, dito tayo, dumiretso na tayo dito. Kumbaga hindi na natin siya idadaan dito. Hindi natin gagalawin tong power supply. Diretso lang tayo. Tapos ang mangyari, maglagay na lang ako ng fuse dito. Maglagay ako ng fuse dito mamaya. Okay? Sa ngayon, balik natin balik natin to. Teka lang para makita. No, dito yung AC. Kahit di na nga ibalik pala ito. Kahit di na natin ibalik yan muna. Ito lang muna pala. Makita lang. Tapos pasensya na kayo dito sa may secondary na ito secondary na. Yan. Yan lang muna sa ngayon. Tapos subukan natin. Pa-plug in natin dito. Nakauna yan, oh. Bahala ka diyan. 'Di ba? Although working naman to, kaso lang nung una nito is namamatay-matay. Minsan kasi diyan yung primary niyan, yan talaga yung hassle diyan eh. Okay, ngayon maglalagay muna ako ng fuse dito para safety kasi hindi nga natin dadaan diyan. Hindi natin siya dadaan. Huwag natin galawin yan. Bahala na yan diyan. Tapos obserbahan natin to kung umiinit. Para hindi pa naman umiinit, hindi pa naman iinit to kasi nga wala pa siyang audio. Ito na lang obserbahan natin kung mamatay-matay pa siya o hindi. Ganun lang kasimple. Unlike sa mga previous vlog natin na talagang wasak kasi ito yung dito, wasak talaga dito. Kaya minsan kinukut-kut ko na lang, dito ko siya pinapadaan pa yung transformer, tapos yung diode nito. Dito naman wala naman tayong nakita pang sunog dito. Ayaw ko nang galawin yan. O magrekta na lang muna ako dito. Yan lang ang pinutol ko Yan pinutol ko to dito. Pagkalagpas ng chopper. Kasi pag hindi mo pinutol yan, meron pang babalik na supply papunta dito. Tapos ito pinutol din natin yan dyan. Yung optocoupler mamaya, iangat ko rin yan. Dito yung optocoupler dito, iangat natin yan. O ganun lang siya kadali, ganun lang kasimple. Diba? Kasi may diode naman na nakaabang dito. Yung diode nito mataas rin naman to Diba? Okay na yan, mag-working na yan. O, maglalagay tayo ng fuse tapos pwesto natin na maayos. Naibalik ko na yung board ng power supply. Ito na may labasan niya. Medyo awkward na siya tingnan kasi may transformer na. Pero wala, gagawin at gagawin mo yung ganitong style. Ngayon yung next move na gagawin ko rito ay ipepwesto ko lang. Dating gawi, katulad sa mga ibang ginagawa ko, dito ko na ilagay yan sa gilid yung transformer para kumasya dito yung board natin. Dito ko ipepesto yun sa gilid. Gawan ko ng paraan yan. Diskartehan natin. Okay. Ngayon, testing muna natin ulit. Pamaya hindi na gumagana. Ayan siya Diba? Working siya Ngayon, hanapan na natin ang pwesto to. So yan ginawa natin doon sa loob. Yan, in-screw natin doon. Lagyan natin ng pandikit siyempre. Daming pandikit yan, may rugby, may 888. Tapos tinornilyo natin. Ito naman lagi kong ginagawa diskarte lang yan. Okay, nakatago na siya doon sa loob. Ngayon, pwede natin balik to. Ayusin natin yung fuse. So yan, pwede natin ibalik ito. Ito na yung sa speaker. Dito sa speaker. Parang wala lang mangyari dito Ayusin natin muna. Kailang. Okay. Pwesto natin. Yan. Pwesto na yan. Tapos mahirap Kailang. Ayan, naipwesto ko na siya. Tornilyo na lang kulang. Pero bago yan, testing muna natin ulit. Baka mamaya ayun ang gumana
Ayan. Bibink-blink. Inantay na lang nito yung soundbar. Yung soundbar pala. Yan, para mag-pairing. Kapag mag-pairing yan, alam ko kulay orange ito or dilaw. Yan, naghahanap siya ng kapares niya. Okay, tornilyo na lang kulang dito. Sana kahit sa simpleng pamamaraan lang or diskarte, nakapagbigay idea ako sa inyo, di ba? Sa mga kapwa natin technician. Ayun na guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. And then promotion bago tayo magtapos, syempre shop natin Solid G Electronics Repair Shop, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then syempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then syempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out.